Praise God. Thank you po. Bakit kinabahan ako doon sa maganda? Baka nabago. Pray ng Diyos. Teka lang po, may candy ako. Ang bilis kasi ng announcement. Kinakabahan po kasi ako. Sige po, tayo nga po ay tumayo. Habang pine-prepare po natin na ating communion, wala po ako. Pasuyo na lang po. Sige po, ihanda niyo po ang ating communion elements. Ayan. Salamat, Sister Rowena. Na-miss kita. Amen. Sige po, ihanda natin ang ating mga communion elements. At manatili po tayo sa presensya nating Panginoon. Salamat po, music team yan. Salamat po sa inyo pong pag-awit. Amen. Sabi po sa Biblia, sabi sa 1 Corinthians 11:23, siyasatin po muna natin na ating sarili bago po tayo tumanggap ng banal na hapunan. Amen. Lahat po ba ay mayroon na? Yan, huwag mong hahayaan na ikaw ay lampasan ng banal na hapunan ngayong araw na ito. Amen. Sapagkat napakarami nating pinagdaanan na pagsubok for the first 4 months na ating pong taon. Marami na tayong mga napagtagumpayan na pagsubok din. Amen. Kaya ngayon, hilingin natin sa ating Panginoon, magpasiyasat po tayo sa ating Diyos, sa ating pong pagtanggap ng banal na hapunan. Sige po, I'll give you few seconds. Kausapin po natin ang ating Panginoon. Humingi po tayo ng kapatawaran sa anumang ating mga nagawa na hindi tama at kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Thank you. Oh, dakilang Diyos. Kami po'y lumalapit. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Oh God, nagsusuko po kami na aming buhay. Patawarin mo kami, Panginoon. Kami po'y iyong nilinis na, oh God. At tulungan mo kami laging maging banal sa iyong harapan. Banal na laging umaasa at nagtitiwala lamang sa iyo, oh God. Kaya Panginoon, sa pagtanggap po namin ng banal na hapunan na ito, siyasatin mo nga po ako, Panginoon. Maging karapat-dapat sa iyong pahal. Hallelujah. Hallelujah. Sabi po sa salita na ating Panginoon, hawakan po natin ang tinapay. Kanina, nagpapunta po kami dito, sabi ng anak ko, Mami, Daddy, hindi na tayo nakakapag-communion every day. Oo nga, anak, hingi tayo ng tawad sa ating Panginoon because we usually do that. We do communion every night. Ayan po, sa lahat ng mga naging kabisihan, nakalimutan, kaya patawarin tayo na ating Panginoon. Alam ko, hindi lamang po ako. Ganun din po ang lahat sa atin. Kaya ngayon po, ang pagkakataon po natin, natanggapin po natin ang banal na hapunan, ang dugo at katawan na ating Panginoon. Hawakan po natin ang tinapay. Nung gabi, bago ipagkanulo ang ating Panginoong Jesus, dumampot siya ng tinapay, pinagpira-piraso at sinabi, ito ang aking katawan na inaalay para sa inyo. Kanin ninyo ito bilang pag-alaala po sa akin. Atin pong kainin. Thank you, Jesus. Gayun din naman, dumampot siya ng saro at sinabi, ito ang aking dugo na siyang bagong tipan, na sa tuwing kayo kakain ng tinapay at iinom ng saro, inaalala niyo ang aking kamatayan hanggang sa aking muling pagbabalik. Atin pong inumin ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Thank you, Jesus. Thank you. Sige po, kayo po ay makakaupo na. Salamat po. Palakpakan po muna natin na ating Panginoon. Amen. Amen. Sige po. Sige po. Settle down at ikuhanin po muna yung mga natin.
Kinakabahan ako eh. And okay na po? Ayan, sige po. Ihanda niyo po ang inyong mga sarili. Sa dami po ng mga napapanood nating balita na hindi magaganda. Kaya ako po, hindi na po ako nanonood ng balita eh. Ang lagi pong dapat nating nababasa at napapanood ay yung mga mabubuting balita. Amen? And sabi mo sa katabi mo, there is a good news for you today. Ayan, English yan. Sabi mo sa Tagalog, mayroon kang magandang balita na inihanda ang Diyos para sa iyo. Ayan. May magandang balita ang Diyos para sa iyo. Kailangan lagi nating tanggapin, lagi nating makuha yung magagandang balita na ating Panginoon. And what is the good news? And that is the gospel. The gospel is the love of God for you. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos para po sa bawat isa po sa atin. And what is the gospel? And that is you. Amen? Ikaw mismo ay gospel because ikaw kailangan nakikita po sa atin ang pagmamahal ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kailangan tayo po ang nagdadala ng liwanag. Amen? Sa kadiliman. Hindi po, salamat Kuya. Thank you, Kuya. Very active ang ating production team. Salamat po. Diba, good news ay ikaw mismo. Pag pumunta ka dun sa kumari mo, sa kumpare mo, kailangan ang dala mo ay mabuting balita. Hindi chismis. Amen. Kung may dala kang problema, kailangan ipanalangin yung dalawa. Amen. Huwag mo nang dagdagan. Yung pinagkukwentuhan ng problema, huwag ka nang dumagdag. Huwag mo nang sabihin sa kanya, oo nga, mas malaki kaya yung problema ko kaysa sa'yo. Wag ganon. Kaya siya nagpunta sa'yo, kaya siya nakipagkwentuhan sa'yo upang ikaw ang maging kalakasan niya. At upang ikaw ang maging prayer partner niya. Amen. Huwag mo nang dagdagan, huwag mo nang sabihin, napakaliit naman ang problema mo. Ako nga, ganito eh. Huwag mo nang ganon. Amen. Sige po, ihanda po natin ating sarili. Salita po ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia in 2 Corinthians 1, verse 22-22. Ayan. 2 Corinthians 1, verse 20-22. Sige po, sabayan niyo po kahit, sige po, nakaupo na lang po kayo. Ayan, kinuha ko po ito sa The Message. Lagi po nating naririnig ito. Favorite natin to, yung ilan po sa atin. The Message translation, ang sabi po dyan, whatever God, pakiayos po yung orasan natin, 2:45 po. Whatever God has promised gets stamped with the yes of Jesus in Him. This is what we preach and pray. The great Amen. God's yes and our yes together, gloriously evident. Amen. God affirms us, making us a sure thing in Christ. Putting His yes within us, by His Spirit, He has stamped us with eternal pledge, a sure beginning of what is destined to complete. Ayan, may kasunod pa ba? Wala na. Ayan. Salamat po, aming Ama, sa iyong mga salita. O Banal na Espiritu, bigyan mo kami ng karunungan. Matanggap po namin, Panginoon, ang iyong pangako at mga salita ngayong umagang ito, O God. At samahan mo kami, O God, na hindi lang po kami, we will not just be the listener, but we will be the doer of your word, Father. At Panginoon, tinatanggap po namin, we receive it, I receive it, we receive, O God, the promises with a yes and amen. Salamat po. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi nga ni Sister Grace, ang tahimik nyo. Amen. 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 Palakpakan po muna natin. Ayan. Ano pong meron sa blue na seat cover? Bakit ang tahimik nyo? Ayan, medyo blue, parang gloomy kayo. Ayan, pero lahat po tayo dapat excited. Alam niyo po kanina, bago ako talaga pumunta dito, sabi ko kay Daddy, sa asawa ko, nasusuka ako napupupo ako, kinakabahan ako. Parang bago. Pero ganun po kapag alam mo may inihahanda ang Diyos na bago para sa iyo, lagi ka magiging excited doon sa pagpapalang ibibigay ng Diyos para sa iyo. Amen?
Laging bago ang ginagawa ng Diyos araw-araw. Araw-araw, tanggapin mo lagi. That is mine. Amen. Kaya po, ang titulo po na ating mensahe for this morning is, Yes and Amen. Ayan. Yes and Amen. Amen. Pag nagsabi po ba tayo ng Amen, ayan, palakpakan po natin. Ayan, sige po. Ayan. Amen. Mensahe pa lamang ng ating Panginoon, titulo pa lamang ng ating mensahe, ay tinanggap mo na. Ibinigay na agad na sa iyo ng ating Panginoon. So, final benediction. Hindi naman. Wala si Pastor eh. Mamaya na po. Ayan. Yes and Amen. Amen. How would you ask if you know that the answer is already yes? Paano po tayo magtatanong? Kung alam naman natin sa ating sarili, oh yes na yan, sabi ng Panginoon. How would you pray if you know that the answer is already yes and amen? Nung isang araw po, nung isang mga nakalipas na araw, yung anak ko po si AA, may project sa school. Sabi ng teacher, magdala kayo ng paper, ang tawag dito? Clock. Yung parang clock kasi pag-aaralan nila yung about time. Sabi naman ng teacher, pwede naman bumili. Ang anak ko masyadong gusto niya DIY. Pinapahirapan ang sarili. Mami, gusto ko DIY, ayoko bumili. Sabi ko, sige, paano natin gagawin? So siya nag-iisip, paano gagawin? So hinahayaan ko siya maghanap ng mga material. Sabi niya, marami tayo dyan, Mami. Di ba pwede yung cardboard? Ganyan. Tapos hahanap siya kung ano yung pwede. Nung ginagawa na niya, syempre nahihirapan po siya. Grade 2 po yung anak ko. So nahihirapan siya, ako nakatingin lang man po ako. Yung natingin siya sa akin, pero hindi siya nagsasabi that, Mommy, I need your help. Hindi siya nagsasabi, I'm waiting for her to ask me, Anak, kailangan mo ng tulong ko. Hindi, hinahayaan ko muna siyang gawin. Nahihirapan siya, paano bang gagamitin ko dun sa handang clock? Ano bang gagamitin ko? Ilalabas lang niya lahat ng mga colors and all, pero walang materials. Paano ko makakabuo ng clock? DIY clock. So, nahihirapan na siya. Gabi na po yun. So, napagod na, inantok na. Sabi niya, Mami, help mo naman ako. Sabi ko, anak, kanina pa ako dito nakatingin sa'yo. Gusto ko tang tulungan. Hinihintay lang kitang humingi ng tulong sa akin. It's the same thing that God wants us to do. Amen? Na tayo humingi ng tulong sa ating Panginoon. Sometimes, sige, Sister Wen, sometimes, God is waiting us. And He is trusting us. Pinagtitiwalaan tayo ng ating Panginoon. Because sometimes we are trying to figure out yung mga problemang nararanasan po natin. Sinasarili po natin, Lord, kaya ko to eh. Lord, magaling ako. Lord, napagdaanan ko na to, Daddy. Alam ko, kaya ko to. Pero ang ating Panginoon, nakatingin lang. Hinihintay niya na ikaw ay magsuko. Panginoon, wala po akong kakayanan. Because without you, I am nothing. Amen. Kapag wala ka po sa aking buhay, Panginoon, wala po ako. Amen. Kaya Lord, hindi ko po kaya ito. Kaya ang tanong kanina, how will you pray if you know that the answer is yes? Kailangan pong pag nananalangin tayo, naniniwala tayo na tinugon na ng ating Panginoon ang ating mga panalangin. Amen? Na merong Diyos na nakatingin sa'yo, na handang tumulong sa'yo, na handang, anak, solusyonan natin yung problema ang kinakaharap mo ngayon. Amen? Amen po. God is teaching us to trust Him in the middle of our problems. Amen? Hinihintay lang ng Diyos. And He is teaching us, tinuturuan tayo ng Panginoon. Marami pong nagsasabi po sa atin, we usually say this, sabi natin, binigyan ako ng Diyos ng problema. Hindi po ang Diyos ang nagbibigay ng problema, but He allow those problem. Amen. Na maranasan po natin para makita natin yung kagandahan ng mga pangako ng ating Panginoon. Para makita natin at maranasan natin yung katapatan ng ating Diyos sa ating buhay. Amen. Doon tayo mas pinatatatag ng ating Panginoon. Doon sa pagsubok at doon tayo mas lumalago ang ating pananalig sa ating Panginoon. Amen po. No matter what is happening, sabi ko nga po kanina, kahit anong mga nangyayari sa ating paligid, kailangan mong malaman that there is a good news,
that His promises are yes and amen. Ang magandang balita ngayong araw na ito, His promises are yes and amen in the name of Jesus. Amen. His promises are yes and amen. Pero ano mga kasabi? Yes and amen. Ano ba ibig sabihin ng amen? Diba? Ang ibig pong sabihin ay, so be it, mangyari nawa. Amen? Kailangan po merong pag-aagrihan. Amen? Doon sa iyong panalangin sa ating Panginoon, we know that God is an omnipotent God. We know that God is powerful, but you have to agree on it. You have to receive it. And you have to stand on it. Amen? Na kailangan naniniwala ka, Amen, Lord. So be it. Let your will be done, Lord. Because I know that your promises are true, that your promises are perfect for me. Amen? Kailangan po nating makipag-agree dun sa ating Panginoon. Amen? Bakit nga ba nagbibigay ng promise ang ating Panginoon? Because this is the commitment of God to us. Amen? Ganun kabuti ang Diyos at ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. God gave promises not only to prove who He is, but to prove who we are to Him. Amen? Nagbigay ang Diyos ng kanyang mga pangako, hindi lamang para ipakita na kung sino ba yung ako, kung sino yung Diyos na sinasamba mo, kundi nagbigay ako ng pangako, ng mga salita ko, para malaman mo, sino ka ba sa aking harapan? Amen? Ayun ang malaking tanong. Anong pinapaniwalaan po natin sa harapan ng ating Panginoon? Sino mga ba tayo sa harapan ng ating Panginoon? Amen? Are we just Christians? Tayo lamang ba ay mga tinatawag na Kristiyano, na Sunday goer? Amen? Tayo lamang ba ay mga tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo? No, we are children of God. We are ambassadors of Christ. Amen. We are the champion. Amen. We are the overcomer. Ayan po yung ating tema ngayong taong ito. Amen. Kailangan maunawaan mo, ano ka ba sa harapan ng ating Panginoon? Because ang Diyos, nakapaglatag na siya ng kanyang mga pangako. Ni-research ko, ilan ba ang pangako ng Diyos na binitawan ng Diyos sa Biblia? It is more than 7,000. Ang dami, 7,000. Ilan ang alam mo? Isa po. Ang dami. Dagdagan mo na mga 2 para 3. Ang dami, 7,000 promises na inilatag ng Diyos dito sa Biblia. Ang kailangan mo lang sabihin, Lord, so be it. Let your will be done. Amen. Kailangan mo lang sabihin sa Panginoon, Lord, I know that your promises are for me. Amen. Kailangan mo lang pong maunawaan. Anong sabi pa dito? God gave you His promises because He doesn't want you to forget who He is. Amen? Nagbigay ang Diyos ng kanyang mga pangako upang hindi mo siya makalimutan. Minsan kasi kapag po tayo nakakaluwag na sa ating buhay, nakakalimutan natin na merong Diyos who is the real source of everything. Akala mo yung trabaho mo yung source mo. Akala mo yung boss mo, siya na yung magaling kasi binigyan ka ng bonus. Hindi. Ang magaling ay ang Diyos na meron ka, na sinasamba mo, na siyang nagsasabi dun sa boss mo, pagpalain mo yan, masipag yan. Amen. Gumagamit ang ating Panginoon ng mga taong magpapala sa iyo. Kaya tignan mo yung katabi mo, gagamitin niya ng Diyos para pagpalain ka. Amen. Amen. God gave His promises to prove who He is. Ano ba? Sino ba ang ating Diyos? Tatanungin ko kayo, who is your God? Jesus. Who is your God? Banda dito. Oh, Jesus din. Copy-paste. Who is my God? God is my Creator. God is my loving Father. Amen. God is omnipotent. God is unchanging God. Amen. God never fails me. Marami pong katangian ng ating Panginoon na pwede po nating panghawakan ng Diyos kailanman. Hindi Kanya pinabayaan. Hindi Kanya iiwan. Amen. Okay naman po yun. God is Jesus. But who is Jesus to you? Amen. Who is Jesus to me? He's my Savior. He is my comforter. He is my lover of my soul. Amen. He is the mediator. Amen.
Kailangan ba nating maunawaan sino ba ang Diyos sa buhay mo? Sapagkat napakaraming pangako na Diyos, 7,000 promises. Yung sa isa pa lamang hindi mo na matayuan. Kailangan mong maunawaan na malaki at maganda ang ating Panginoon. Amen? Kailangan nating maunawaan na maraming pangako ang Diyos para sa iyo. At nilatag na ng Diyos lahat ng kanyang pangako. Hindi ang Diyos nagpaplano pa lang, ano bang gagawin ko dito kay Imelda sa kinabukasan? Hindi. May nakalatag na ang Diyos para sa kanya. May pagpapala at himalang inilalatag na ang Diyos na mararanasan ni Sister Imelda sa kinabukasan. Amen. It is not just mine, but it is also for you. Amen. It is not just mine, it is also for Sister Vilma. Amen. All those promises are yes and amen, not just for me, but for you. Amen. Kailangan nating maunawaan nyo, Lord. Your yes, I need your yes. There are so many yeses. Amen. Marami nang nakalagay na malaking yes sa harapan mo, pero ikaw, pinipili mo pa dun sa no. Ang laki-laki na ng yes sa harapan mo. Kausap mo na yung kapatid mo na nagpapalakas sa'yo, that is the yes from God. Pero tatalikod ka pa, hanap ka pa ng ibang kakausapin. At doon ka pa babagsak. We have to know, we have to discern. Amen. The promises of God. Kailangan nating maunawaan, ma-discern po natin, yung kaharap mo ba, siya'y pinadala ng Diyos para sa iyo. Amen. Huwag mo munang titigan yung katabi mo. Baka lumipat ka ng upuan. Amen. Who is God unto you? I am the God, sabi natin Panginoon. I am the God who is unchanging. Sabi sa Psalms 90 verse 2. Ano nyo na lang po ito, assignment nyo. I am the God who is omnipotent and all-powerful God. Sabi sa Jeremiah 34 verse 27, there's nothing too hard for Him. Amen. Walang mahirap sa ating Panginoon. Naniniwala po kayo, walang mahirap sa ating Diyos? Amen. Walang mahirap sa ating Panginoon. Tayo lang ang nahihirapan sapagkat hindi tayo tumatawag dun sa Diyos na ating kilala at tinuturo at naririnig natin. Ilang linggo ka nang dumadalo sa biyaya ng Diyos? Ilang linggo na ba? 15 years na nga po tayo. Going 16 years na po tayo sa biyaya ng Diyos. Ano pa yung mga natanggap mo lamang na katangian nating Panginoon? Kailangan mong pag-aralan, sino ba ang Diyos na meron ako? Paano mo mapapag-aralan? Kailangan mong kausapin ng Diyos. Huwag ka lang mag-research sa Google. Amen. Amen. Because sometimes Google may mislead you kasi mayroong particular person lamang na pwedeng kumuha doon. Nakuha po natin, sometimes the information in the internet, hindi para sa iyo. Amen. Kundi ang mga salitang para sa iyo ay magmumula sa Biblia at salita ng ating Panginoon. Lahat ng ito ay para sa iyo. Parang ayaw nyo. Para sa akin. Amen. Kailangan po natin maunawaan lahat ng pangako ng ating Panginoon. But this is would be misleading also. Merong mga pangako ang Diyos na for only particular people. Amen? Kailangan mong maging maingat sa pagkuha ng mga pangako at salita ng ating Panginoon. Amen? Di ba po sa mga epistles ni Pablo, mayroong mga particular na simbahan na kinakausap si Pablo. So it is for them, not for us. So kailangan nating maunawaan po yun. Ang sabi pa dito, I am the God who is holy. Banal ang Diyos. Amen. Kaya kung ang Diyos ay banal na iyong sinasamba, ang Diyos ng banal na iyong tinanggap sa buhay mo, ikaw ay banal din. Huwag mong sasabihin hindi ka banal. Ano ba kasi yung banal? Hindi naman yung may halo dito. Kahit saan ka magpunta, meron kang bilog dito. Hindi yun. Ang sinasabing banal ay yung pagtitiwala mo ay laging sa ating Panginoon. Amen. Nasa Diyos ka lamang umaasa. Amen. Na kapag ikaw ay nagkasala, alam mo, ikaw ay patatawarin ng Diyos. Humingi ka lamang ng kapatawaran. Ang sinasabing banal, hindi yung mga taong hindi nagkakasala. Huwag ka nang lumabas sa kwarto para hindi ka magkasala. Pero kahit nasa kwarto ka, mag-isip ka lang ng hindi tama, magkakasala ka pa rin. Amen. Kaya po ang pagiging banal, hindi po siya holy na meron kang halo. Ang pagiging banal ay wala kang ibang inaasahan kundi ang ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin Diyos. I am the God
who is truth. Amen. Ang Diyos, siya ang katotohanan. Amen. Ang Diyos, siyang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Masakit marinig ang katotohanan. Tama po, masakit marinig ang katotohanan. It is offending, actually. Pero it will teach you. Tuturuan ka nito upang malaman mo yung mas magandang plano ng Diyos para sa iyo. It will teach you para maunawaan mo kung ano yung dapat at hindi dapat sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Ano pang sabi? The truth shall set us free. Palalayain po tayo ng katotohanan. Amen. Kaya kung ang Diyos na iyong pinaniniwalaan, ang nagbibigay ng katotohanan, maniniwala ka, sasambahin mo ang Diyos sapagkat nandun ang karunungan na magbubuhat sa ating Panginoon. Amen. Sabi ko po kanina, nagbibigay ang Diyos ng kanyang pangako sa kanyang mga anak sapagkat para malaman natin kung ano tayo sa harapan ng ating Panginoon. Katulad po pag sa isang kasalan, ayan, may kasalan. Parang may maraming ditong ikakasal. Katulad sa isang kasalan, sa wedding vow. Di ba nangangako? Di ba, Brother Harney, tanda mo pa ba yung pangako mo? Di ba nangangako? Ayan, natawa kayo. Yung sa akin kasi sinulat ko sa papel, yung sa kanya nasa tablet. So yung sa akin, nawala na yung papel, so hindi ko na alam yung pangako ko. Yung kanya, nasa tablet, nakasave pa. Pero anong sabi ko doon, isa sa mga sinabi ko doon na hindi ako mapapagod. Yan, may mga ganyan ka pa. No? Naiiyak si Mayora habang sinasabi ko, ninang ko si Mayora. Shout out po, Mayor. Ayan, so habang sinasabi ko yun, hindi ako mapapagod na mahalin ka. Yan, may mga ganyan. Tapos, syempre, after 9 years na magte-10 years na po kami. Pag maghapon, pagsaka na sa higaan, pagod ka na, sasabihin na asawa mo, kala ko ba hindi ka mapapagod? Amen. Nangangako ka sapagkat alam mo mahalaga yung tao na iyong binibigyan ng pangako. Amen? O bumabalik tanaw kayo sa mga wedding vow nyo. Kinikilig naman kayo. Amen. Sino nga ba yung taong pinapangakoan mo? Because that person means so much to you. Napakahalaga ng tao na iyong binibigyan ng pangako. Amen. At ganon din tayo kahalaga sa harapan ng ating Panginoon. That is why His promises are yes and amen. Amen. Mahalaga ka sa harapan ng ating Panginoon. Huwag mong iisipin na kinaligtaan ka ng ating Panginoon. Huwag mong iisipin na ikaw ay maliit sa harapan ng ating Diyos sapagkat we are fearfully and wonderfully made by God. Amen. Lahat po tayo maingat na ginawa ng ating Panginoon. Amen. Ginawa po tayo ng ating Diyos upang maranasan po natin ang kagandahan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen, para po magbalik po tayo na lagi ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Amen. Yung mga pangako ng Diyos, hindi yan nauubos, hindi yan na-expire. Amen. Hindi katulad ng pagkain or hindi katulad ng may due, di ba? May natatapos, pero ang pangako ng Diyos, tuloy-tuloy, sagana, rumaragasa, para sa iyo, hindi nauubos, amen, at hindi magkakasyang iyong sisidlan doon sa mga pangako ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Hindi ba tayo magpapasalamat dahil napakaraming pangako ng Diyos? Di ba every day that when we wake up, oh, thank you God for all your promises. Thank you God for the life that you've given me. Amen. Salamat po, O Diyos, sa buhay na binigay mo para sa akin. Araw-araw, paggising mo pa lamang. Amen. Nandun na yung pangako. The fresh. Fresh, alam mo yung fresh? Sariwang-sariwa, ibinibigay ng Diyos sa'yo. Pag fresh, mabango. Pag fresh, masarap, malinamnam. Amen. Ganon yung mga pangako ng Diyos na ibinibigay po sa atin. Amen. Bakit ka tatanggi pa dun sa pangako na ating Panginoon? Anong sabi pa? He can keep those promises to other people through us. Balikan nga po natin yung 2 Corinthians 1:20-22. Ayan. Ang sabi dyan, whatever God has promised gets stamped with the yes of Jesus. Get stamped. Pag sinabing stamp, tinatakan. Legal.
Ito'y para sa'yo. Amen. Legal yun. Legal ang sabi, stamp with the yes of Jesus. So kapag pala ikaw humingi, sabi sa John, nakalimutan ko anong verse. Anong sabi ni Jesus doon, di ba? You will not ask anything through me, but you will ask anything in God by my name, through my name. Amen. Hihingi tayo sa ating Diyos sa langit. Hindi kay Jesus hihingi. Sa Diyos hihingi, but through the name of Jesus. Anong sabi kadugso nito? Because all those promises are stamped with the yes of Jesus. Kapag pala tayo humingi sa ating Diyos, through the name of Jesus, anong magiging sagot na natin, Panginoon? Already yes. Tinataka na yan ng yes. Oo, anak, gagawin ko yan sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin na ating Panginoon. Balik po tayo doon sa verse na yon, Kuya. Ayan. In Him, this is what we preach and pray. Actually po, ang background kasi nito, itong 2 Corinthians, si Pablo kasi, pupunta siya dapat dyan sa lugar nila. Nakalimutan ko yung lugar ng pangalan. Hindi siya natuloy. So, akala ng mga tao parang nagsasabi ka ng pupunta ka, hindi ka naman pala pupunta. Pero kaya ang tinuro niya dito, ang sabi ni Pablo, but in God, all His promises are yes and amen. Sapagkat ang tao, maaari yung maging no. Kapag umuo yan, sige papahiramin kita bukas, bumalik ka. Para pagbalik mo, walang tao. Nag-no na. Umasa ka, nasaktan ka. Pero sa Diyos, kapag bumalik ka, anak, pasok ka. Amen. Ito ang kailangan mo. Anak, pasok ka. Ito, mararanasan mo, kagalingan mo. Anak, pumasok ka. Ito ang pagpapala na inihanda ko para sa iyo. Amen. Kapag sa tao, malulungkot ka, ma-fail ka. Amen. Madidisappoint ka kapag sa tao. Kahit best friend mo yan. Maniwala kayo sa akin. I mean, kahit best friend mo yan, may pagkakataon na sasabihin niya sa'yo, o sige, tara, pupunta tayo doon. O kaya bibigyan kita, o kaya papahiramin kita. Pero, few minutes later, nagbago na isip niya. Amen. Pero sa Diyos, kailanman hindi nagbabago ating Panginoon. Amen. Ang Diyos ay siyang noon, ngayon, at magpakailanman. God is a never-changing God. Amen. Amen. He promised to love people through us. Kasi ang sabi dito, this is what we preach and pray, the great amen. God's yes and our yes together. So ganun pala dapat. His yes and your yes. Kailangan magtagpo ang dalawa niyong yes. Ang dalawa nating yes. Amen. And gloriously evident, next po. God affirms us, making us a sure thing in Christ, putting His yes within us. Ayan o, maganda dyan putting His yes within us. Ibig sabihin, sa atin, inilagay yung yes ni Jesus. So when God promised to love your neighbor, God will use you for your neighbor to experience God's love. Amen? Kaya gagamitin ng Diyos, ikaw, Sister Monica, dahil nangako siya dun sa inyong kapitbahay, na mamahalin kita, pagpapalain kita. Dahil nasa iyo ang yes ni Jesus, gagamitin ka ng Diyos para maranasan ng pag-ibig ng Diyos dun sa kapitbahay mo. Gagamitin ka ng Diyos para maranasan ng kapitbahay mo yung pagpapalang ipinangako ng ating Panginoon. Amen? Ganun ka-powerful. Amen. Ganun kalaki yung authority na pinagkakaloob po sa atin na ating Panginoon. Because He gave His yes unto us, within us, through us, dadaloy po sa atin ang pagkilos, ang kasagutan ng ating Panginoon. Kaya sabi ko kanina, His promises is not only mine, but also yours. Amen. But also yours. Amen. Hindi lang po para sa akin, kundi para sa lahat po ng mga nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ating Diyos. Our yes makes a yes for somebody's yes. Naintindihan po natin yun? Our yes makes a yes for somebody's yes. Yung ating pong pag-agree sa ating Panginoon. Di ba pag may nananalangin, or lumapit sa iyo na sasabihin niya, ipanalangin mo naman po ako dahil ako po ay masama ang aking pakiramdam. Ikaw, naniniwala ka na ang Diyos ang siyang dakilang tagapagpagamot, manggagamot. Pero yung pinapadalangin mo, nagda-doubt siya.
Amen. So, walang agreement. Amen. It will hinder. Amen. Mahahadlangan ito yung pananalig na meron ka. It will nullify your faith. Amen. Kasi yung pinapanalangin mo, hindi naniniwala. Kailangan, dalawa kayo naniniwala, or baliktarin naman natin, yung lumapit sa iyo, naniniwala siya ang Diyos ang magpapagaling. Pero ikaw na nananalangin, nagdalawang isip ka, magpapagaling nga ba ang Diyos? Kailangan your yeses must agree. Amen. So that the promises of God will be yes and amen. Amen. Jesus, yes, made a yes for us. That's how powerful you are. Amen. Sabi ko nga po kanina. So why does promise matter? Pakita po natin. Why does promise matter? It is spoken as a commitment to us. If God say, I will do something, then He will. Amen. Kapag ang Diyos sinabi niya, gagawin ko anak, sigurado gagawin niya. Amen. Kapag ang Diyos, because sabi, God is not a man who should lie. Amen. Ang Diyos hindi tao na siya nagsisinungaling. Amen. Kaya talagang, narinig ko to kay Pastor Dex, talagang ang nature ng tao ay sinungaling. Ang Diyos lamang ang hindi nagsisinungaling. Sapagkat ang kanyang mga pangako ay tapat. Ang kanyang mga pangako ay buhay at totoo para po sa atin. Amen. Sabi po sa Joshua 21, verse 43 to 45. Ayan, sabi dyan. So the Lord gave to Israel all the land of which He had sworn to give to their fathers. And they took possession of it and dwelt in it. Next po. The Lord gave them rest all around, according to all that He had sworn to their fathers, and not a man of all their enemies stood against them. The Lord delivered all their enemies into their hand. Not a word failed of any good thing which the Lord had spoken to the house of Israel. All came to pass. Anong sabi dyan? Lahat daw ng pinangako ng Diyos nangyari. Lahat ng pinangako ng Diyos para dun sa house of Israel, para dun sa mga Israelites, pinangyayari niya lahat yon. Ang sabi, He gave His enemies to them. Amen. Panalo ng Diyos yung mga Israelita dun sa kanyang mga kalaban. Sapagkat ayun ang pangako ng Diyos. Anong sabi? All came to pass. So walang natira. Walang tinira ang Diyos na hindi niya tinupad. Lahat tinupad ng ating Panginoon. Kaya kung ginawa niya ito dun sa house of Israel, gagawin din ng Diyos para sa iyo. Gagawin niya sa ating kapanahunan. Amen. Na lahat ng mga pangako inilatag ko sa iyo, wala akong ititira. Lahat gagampanan ko. Lahat gagawin ko para sa iyo. Amen. Amen. All came to pass. Lahat ng mga nabasa mo, lahat ng pinagtiwalaan mo, lahat ng itinayuan mo na salita ng ating Panginoon, anak, I will make it happen. Mapangyayari ito sa buhay mo. Kailangan mo lang maunawaan at malaman. Kailangan mo magkaroon ng pangako ng Diyos sa puso mo. Amen. Amen. Yung pangako ng Diyos, kailangan yan, dala-dala mo palagi sa puso mo. Amen. Kasi pag nakalimutan mo na yung notebook mo, yung preaching natin today, next week nakalimutan mo na yan. Amen. Pero kapag nilagay mo sa puso mo, anong sabi na ating Panginoon? Di ba? Ilagay daw natin sa ating pong leeg at sa ating pong puso. Yes, gawing kwintas ang kanyang mga salita. Amen. Amen. Kailangan maukit sa iyong puso ang pangako at salita ng ating Panginoon. Kahit saan ka pumunta, amen, that even though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Amen. Your rod and your staff will comfort me. You prepare a table before my enemies. Amen. You made me righteous. Amen. Sabi pa ng ating Panginoon, surely goodness and mercy shall follow you all the days of my life. Amen. Surely goodness and mercy shall follow you all the days, all the days, all the days. Lahat sa lahat ng mga araw na daraan sa iyo, hahabulin ka. Actually, sa ibang translation, not just follow, pursue you.
Pag pursue you, hindi ka tatantanan yan. Pag follow you, pwede pa yung mapagod. Pero pag pursue you, ibig sabihin, kahit saan ka magpunta, sasamahan kita, kahit saan ka magpunta, pagtatagumpayin kita, kahit saan ka magpunta, mararanasan mo ang kabutihan ko, sabi ng ating Panginoon. Amen. That is why you have to have the promises of God in your heart. Not just in your mind. Amen. Amen. Kapag minsan mauntog ka, makalimutan mo yan. Pero pag nasa puso mo yan, kahit saan ka, kahit kailanman, hindi mo makakalimutan. Amen. We get so discouraged because we cannot see the light in the darkness. Minsan, nadi-discourage tayo na kahit alam mo, narinig mo ngayong araw na ito, 7,000 ang promises ng Diyos. Pero pag uwi mo, puro problema ang kaharap mo, nakakalimutan mo. Amen. We sometimes discourage because we cannot see the light in the darkness. Because we are focused on our problem. Amen. Nakakalimutan natin yung 7,000 promises of God doon sa 7,000 pesos na Meralco bill mo. Ang taas ng kuryente. Talaga po, ang laki na itinaas. Totoo naman po yan, kaya huwag na kayo pwede mag-aircon na kayo. Dahil ang Diyos na magtutustos, dahil anak ka niya, mahal ka ng ating Panginoon. Ayaw ng Diyos na nahihirapan ka at naiinitan ka. Amen. Huwag mong tipirin ng Diyos, sabi mo. Ang mahal po talaga na, Pero ang Diyos, mas malaki siya dun sa bill na kaharap mo. Dun sa disconnection na nakatok sa bahay mo. Amen. Mas malaki ang ating Panginoon. When we are helpless and when we are hopeless, know that all the promises of God are yes and amen. Amen. Kapag wala ka nang alam kung paano gagawin mo sa buhay mo, basta paniwalaan mo that His promises are yes and amen. Amen. Kapag wala ka ng pag-asa, paniwalaan mo lang that His promises are yes and amen. 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 These promises are stamped with the yes of Jesus, sealed with the Holy Spirit, and will come through us. Sealed with the Spirit of God. Pag sinabing sealed, ito po ay, there is an ownership. Pinagtibay. Ayan po, di ba? Pinagtibay na yan ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen? And there is a security. Ibig sabihin, para sa iyo talaga yan. Amen? There is a security. Di ba pag po, nagtatransfer tayo ng money, may mga security, may mga OTP pa yan sa mga nag-online. Dahil dapat, ikaw lang nakakaalam noon. Para sa iyo lang yun. It is personal. Amen. Yung pangako ng Diyos, it is personal. Hindi pwedeng yung pangako kay Sister Vilma, pangako din sa iyo. Dahil ayan ay depende dun sa pananalig at pagtitiwala mo. Amen. Doon nakatingin ng Diyos, the seed of faith. Amen. Yung iyong pananalig sa harapan ng ating Panginoon. Baka siya kasi, Sister Imelda, pinagtitiwalaan niya, ganito ang Diyos, pagagalingin ako ng Diyos. Pero ikaw, hindi ka po pa kaya yun eh. Muna ako sa doktor. Di ba? Magkakaiba po kasi tayo. So kung saan ka katatagpuin ng Diyos, doon ka sasagutin ng ating Panginoon. Amen. Ano pa ang sabi dito? See, the Holy Spirit is the down payment of the spiritual blessings. So, ibig sabihin, it is already sealed by the Holy Spirit. So, meron ng down payment ang Lord na pangako para sa iyo. Ano yung spiritual blessings? That we are the sonship of God. Amen. We are adopted. We are the heir. Tayo po'y tagapagmana ng ating Panginoon. Amen. So, yun yung mga spiritual blessings sa Ephesians 1 po yata yun. Matatagpuan natin. Kaya po pinadala ang banal na Espiritu para po sa atin. So that there will be a seal. So that there will be magpapatibay na totoo at tapat ang ating Panginoon. Amen. The types of God's promises. So ano ba yung mga types of God's promises? Meron palang types yan. So number 1 is unconditional. Without any condition. Sabing di ba, not. So, unconditional without any condition. Ano ba yung mga pangako ng Diyos? Without any condition. That God loves us. God forgives us. God, His mercy is overflowing for us. Amen. Those are the unconditional promises of God. So, another thing, syempre, meron niyang katapat. The conditional promises. Ano ba yung sinasabing conditional promises?
those are subjected to certain qualification of requirement. Ay, may requirement, Sister Jen. Parang nag-a-apply lang Paano ko mararanasan ang pangako ng Diyos? May requirement pala. Yes. Hindi pwedeng abangers ka lang na pagpapalat pangako ng Diyos. Kailangan may ginagawa ka din. Amen. Those are the certain qualification. Anong sinasabi po dyan, certain qualification? It is important to understand the context of the promise. Amen? Kapag po tayo nagbabasa ng Biblia, yan, sinasabi ko ito sa Women's Cafe Girls ko, kapag meron tayong topic, at meron tayong pangako ng Diyos na binabasa, basahin mo yung context, umusod ka pataas. Kanino sinasabi? Kailan sinasabi? Ano yung sitwasyon? Bakit sinasabi? Para siyang book review. Yan, pinagawa ko yan sa mga kabataan. Kailangan mo maunawaan yung context. Amen. Nung pangako, bakit sinabi ng Diyos tong pangako na to? Amen. Because it doesn't apply to all. Katulad po ng Philippians 4:19, lagi natin naririnig yan Philippians 4:19. Sige nga po, pakiyan. Ang sabi dyan, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Yan, kapag minsan nagkukulang ka, sasambitin mo yan, my God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Pero naunawaan ba natin bakit sinabi yun ni Pablo? So, angat tayo ng konti, kuya, sa verse 10. Kanina, 19. So, aangat lang tayo sa verse 10 because we have to know the context of that promise. Anong sabi dyan? But I rejoice in the Lord. Si Pablo po ang nagsasalita dito. Greatly, that now at last your care for me has flourished again. Though you surely did care, but you lack opportunity. Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. I know how to be abased and I know how to abound. Yung nagkukulang at siya'y sumusobra. Everywhere in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. Nevertheless, you have done well that you shared in my distress. Now you, ayan, kausap niya. Sino kausap niya dito? Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. So naunawaan natin, only those Philippians. Sabi na ni Pablo, walang sino man ang tumulong sa akin kundi kayo. Walang sino man ang nagbigay sa akin kundi kayo. Walang sino man ang nag-provide for this ministry para magpatuloy kundi kayo. Amen. So the character of the Philippians, they are generous person. At naniniwala ako sa biyaya ng Diyos, you are also generous person. Amen. Kaya pwede pala to sa inyo, and my God shall supply all your needs. Amen. Kailangan po natin, when we pick the promises of God, is it for me? Does it apply to me? Amen? Kailangan natin maulang, bakit nga sinabi yun? Meron palang, anong sabi kanina? Requirement. May requirement. Sila pala ay mapagbigay. Sila pala ay tumutulong dun sa ministeryo. Sila pala ay nakikibahagi dun sa distress na nararanasan ni Pablo. Amen. Hindi lang sila basta tatanggap na wala silang ginagawa, nasa bahay ka lang. Pero sasabihin mo, my God shall supply all my needs. So, hindi ganun ang ating Panginoon. Kailangan natin merong paggawa. Amen. Kasi kanina, sabi po natin, it is the covenant of God to us and it is a commitment of God to us. Kailangan nating maunawaan, it is a two-way process. Amen. Hindi lang po tayo basta tanggap ng tanggap. Amen, Lord. Amen, Lord. Pero may ginagawa ka ba para sa ating Panginoon? That's the hardest truth. Amen. Amen. Kapag nasaktan ka, salamat sa Diyos. Sapagkat doon ka pagpapalain ng ating Panginoon. Amen. Amen. Kailangan natin maunawaan yan. Ano pang sabi? You will, di ba, lagi din natin naririnig sa John 15. Ang sabi dyan, you will be fruitful. Sabi ni Jesus, I am the vine. You are the branches. He who abides in me and I in him
bears much fruit. For without me, you can do nothing. Next, mayroon pa bang kasunod? Wala na. Anong sabi? You will bear much fruit. So you will be fruitful. Lord, pinanghahawakan ko that I will be fruitful. Pero what do you need to do? You have to plant the seed para magkabunga. Amen? That's the condition. Kailangan mo magtanim. Kailangan mo maniwala. You have to abide in Him so that you will bear much fruit. Amen? Hindi ka basta magiging fruitful kung wala kang tinanim. Sabi mo sa katabi mo. Wala kang pipitasing mangga kung hindi mo tinanim yan unless manguha ka sa kapitbahay mo. That is stealing. Amen. You cannot be fruitful kung walang requirement na iyong tinugon mula sa ating Panginoon. Anong sabi dyan? Abide in me. Kailangan tayo nakahugpong sa ating Panginoon. Amen? And you will bear much fruit. Ibig sabihin, marami. Hindi lang sabi ng ating Panginoon, basta mamumunga ka, kundi sagana, kaing-kaing na manggang iuwi mo kapag ikaw ay nanatili, nakahugpong sa ating Panginoon. Amen? For without me, you can do nothing. Amen? You have to plant the seed. You have to plant love for your neighbor. You have to plant kabutihan, goodness sa iyong kapwa para makatanggap ka ng pag-ibig din. Amen. Kung ikaw sisiga-siga sa bahay mo, syempre, anong matatanggap mo? Wala. Lahat yan, galit sa'yo. Pero kung ikaw ay mapagmahal, maamo, amen? Lahat yan, mag-iibigin ka, yayakapin ka, amen? Ganon po ang ating Panginoon. Tinuturuan tayo ng Diyos sa kanyang mga salita, amen? Kaya wag lang basta kuha ng salita. Pag-aralan din po natin. Amen. Kailangan nating maunawaan paano natin matatanggap yung assurance, those answer of God in His promises. Amen? Amen. Ayan, nalungkot pa kayo, may requirement. Ano ba yan, Sister Jen? Okay na kanina, promises, yes and amen. Kasi kanina, lakas ng amen nyo. Ngayon, humihina na. Kasi may kondisyon, ganyan tayo eh. Sabi ng Lord, ganyan kayo eh. Ayaw nyo nang may ginagawa eh. Gusto nyo lang tanggap eh. Amen? Kailangan po natin gumawa para sa kaharian at kalwalhatian ng ating Panginoon. Amen! Ayan, dito lang ang amen. Philippians, tapos na pala ako doon. Sa Matthew 17, ayan. Sabi dyan. Sa Matthew 17 verse 20. So, Jesus said to them, because of your unbelief, for surely I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. However, this kind does not go out except by, see, there is a requirement. See, there is a condition. Amen. Not just to have a mustard seed of faith, but anong sabi? This kind does not go out except by prayer and fasting. So bakit ba, Lord, hindi mo tinutugon yung mga panalangin ko? Sabi mo, Lord, yes. Bakit parang no? Ang tagal, Lord. Because you do not pray. Because you do not fast. Yan, naunawaan nyo na. Naliwanagan na kayo. Sabi natin, Panginoon, there is nothing too hard for me. There is nothing impossible for me. But you have to pray. But you have to fast. And you have to have the seed like a mustard seed. Alam niyo yung mustard seed, pinakamaliit yan na buto. Pero when it grows, pinakamalaki ang kanyang mga branches. Amen, matatatag at malalawak.
Amen. Kaya yung mga pananalig nyo, kapag lumago yan, malaking pagpapala mararanasan nyo buhat sa ating Panginoon. Amen. Just as a little, as a mustard seed. Kaya ipanalangin mo sa ating Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako na magkaroon ng pananalig. Jesus is the author and finisher of our faith. Kaya walang ibang makakatulong sa iyo kundi ang ating Panginoong Yesus na magkaroon ng pananalig na mas malaki. Anong sabi? Mas malaki ba o mas maliit? Anong term kanina? Pakibalik po. Wala nakalagay. Yung iba, as a little, as a mustard seed. So, ibig sabihin, ganun lang kaliit. Pero kung titignan natin, ang liit na, hindi pa natin magawa. Amen. Mahirap. Kaya kailangan natin ang ating Panginoong Yesus. Amen. Kailangan natin ang ating Diyos. Hindi po tayo gagawa sa ating sarili, kundi gagawa tayo kasama natin na ating Panginoon. Amen! Amen! There is a responsibility. Amen? Narinig ko to kay Pastor Kenneth. If there is a blessing, there is a responsibility. Amen? Kailangan mo may responsibilidad doon sa pagpapalang binibigay sa iyo ng ating Panginoon. In James 5, ito naman sa healing. James 5, verse 13 to 18. Ito the Message translation din to. Kasi gusto kong makita nyo. Ito para kasi pag sa the Message translation, parang direct to the point. Anong sabi dyan? Are you hurting? Pray. So may kailangan gawin. Do you feel great? Sing. Are you sick? Call the church leaders together to pray and anoint you with oil in the name of the Master. Believing prayer will heal you. Amen? Believing prayer. Ibig sabihin, panalangin na may pananalig at pagtitiwala. Amen? Ang siyang magpapagaling sa iyo. Amen? And Jesus will put you on your feet. And if you've sinned, you'll be forgiven. Healed inside and out. Amen? Anong sabi kanina? If you are hurting, pray. So you have to act. You have to pray. You have to talk to God. Amen. And if you are sick, call the church of the elders. Kailangan mong gumawa at magtawag ng mga elders daw, leaders in the church. And you have to ask for forgiveness so that you may be healed from inside to outside. Amen. Kapag po pala minsan may nararanasan tayong kabigatan, kasi kapag po tayo nagkakasakit sometimes, dahil meron tayong mga kabigatan sa ating puso. You have to release that. Amen. You have to give it to Jesus, all the burden, so that God will heal you from inside to outside. Amen. Para malinis tayo ng ating Panginoon, para pagalingin tayo ng ating Panginoon mula sa loob, kaloob-looban na meron ka pang tinitirang bahid dyan, na galit pa, meron ka pang tinitirang bahid na pagtatampo pa, meron ka pang galit dyan sa puso mo, kailangan mo humingi ng tawad sa ating Panginoon. At ito pang sabi, meron pang kasunod yun. Next pa ako, yeah. Next po. Make this common practice. Confess your sins to each other and pray for each other so that you can live together whole and healed. So anong sabi? Utos yan. Make this a common practice. Confess your sins to one another. Amen. Minsan katulad ng sabi natin kanina, siyasatin natin na ating sarili. Baka nagkakaroon din tayo ng kasalanan sa ating kapwa. Amen. Kapag merong bigat sa iyo, alam niyo yung pakiramdam na pagpasok mo, kausap mo siya, parang ang bigat. Ibig sabihin, makipag-usap ka na sa kanya, magkapatawaran kayo, manalangin kayo together. Amen. So that there will be a release in you. Amen. So that you can live, anong sabi dyan? Together whole, bubuin ka muli at ikaw ay paghagalingin. Amen? The prayer of a person living right with God is something powerful to be reckoned with. Ibig sabihin, ito sa other translation, the prayer of a righteous man avails much. Ito po yun. Yung lagi nating sa ulado. The prayer of a person living right with God is something powerful. Amen. The prayer of a righteous person avails much. Ibig sabihin pala, ang panalangin mo kapag ikaw ay matuwid sa harapan ng ating Panginoon, magiging matuwid ka sa harapan ng ating Diyos kapag nasa iyo si Jesucristo.
Amen? Magiging matuwid ka sa harapan ng ating Panginoon kapag tinanggap mo si Jesus at pinapasok mo at pinaniniwalaan mo that the authority is been given unto you. Amen? In Christ Jesus. Amen? So that's sabi, your prayer will be powerful. Magiging makapangyarihan ang ating panalangin. Amen? Amen? To be reckoned with. Anong sabi dyan? Next po. Why God does give us a promise. So balik tayo doon. Bakit ba nagbigay ang Diyos sa atin ng promise? Number 1, God wants you to know who He is. Katulad ng ating sinabi kanina. Who is your God? Kailangan mo maunawaan sino ba ang Diyos mo. Number 2, God wants you to know how important you are to Him. Amen? Gusto ng Diyos, maunawaan mo kung gaano kakahalaga sa akin, anak. Kaya ako nangangako, kaya binigyan kita ng maraming pangako. Katulad ng illustration ko kanina sa isang wedding vow. Amen? Kaya nangangako yung ikinakasal sapagkat alam niyang importante yung kanyang pakakasalan. Ganon din po sa ating Diyos. Amen? Nangangako ang Diyos sa atin dahil alam ng Diyos, ikaw ay mahalaga para sa Kanya. Amen? Number 3, God wants the best for you and wants you to be the beneficiary of all the good things He has for you. Gusto ng Diyos na maging beneficiary ka ng Kanyang mga pangako. Amen. Sister Cora, Tita Cora, amen. All the good things that He has for you. Gusto ng Diyos, maranasan mo lahat ng mabubuting bagay na ginawa at inihanda ng Diyos para po sa atin. Amen. Tatanungin ko kayo, how many people do you know sa buhay mo na ang gusto lagi ay the best para sa iyo? Ang hirap sagutin, no? Kasi baka mamaya, actually, this is real talk. Sometimes, yung mga tao pang malalapit sa iyo, ayaw niya ng the best para sa iyo. Ang sakit, best. Oh, sakit. Alam niyo, akala mo sinusuportahan ka, pero ayaw niya na maging mag-excel ka. Because nainggit yan sa iyo eh. Gusto niya, siya yung mas magaling. O, diba? Tatanungin kita ulit. O, how many people in your life, sa tingin mo, ang gusto ay laging the best para sa iyo? Yes. Only my mother, my father. And only God. Amen. Ang Diyos lamang ang may gusto ng lagi mo maranasan yung the best. Amen. Kasi yung taong karap mo, ayan na naman yung katabi mo. Eh, napatingin ka na naman, gusto ko yan, ito yung the best para sa akin. Pero wag nyo namang unfriend sa Facebook. Hindi nyo pa na-confirm. Baka mamaya pinapanalangin ka niyan. Diba? Dahil dito sa biyaya ng Diyos, we are family at gusto natin the best lahat para sa ating mga kapatiran. Amen. Sa men's ministry, gusto niya lahat. Siyempre, nagtutulungan niya ang mga yan. Sa women's ministry, sa mga kabataan po natin. Lahat yan nananalangin, nagsusuportahan na maranasan nila ang the best para sa kanila. Sa ushering ministry, they want the best of everything. Kaya inuupuan nyo, ayusin nyo. Pinlansya nila yan, the best yan, pagpaplansya nila yan kahapon. Kahapon ba, Sister Grace? Opo, the best yan. Pag may nakita nga yung mga alikabok dyan, tatanggalin nila. Tapos ikaw, dinaanan mo lang yung basong ininuman, hindi mo man lang naitapon. Amen. Kapag po tayo nasa simbahan, laging the best. At kapag ikaw ay nasa bahay, laging the best. Kailangan kung ano ka sa bahay, ganun ka sa simbahan. Kung ano ka dun sa kaharap mo sa bahay, ganun ka rin sa kaharap mo sa simbahan. Amen. Hindi dapat two-face, double face. Amen. Kailangan lahat. Sapagkat sabi, sino lang man ba ang may gusto ng the best para sa atin? Ang ating Panginoon, God wants the best for you. Amen. Gusto lagi ng Diyos ibigay ang pinakamaganda para sa iyo. Amen. Gusto lagi ibigay ng Diyos ang pinakamalinis, pinakamahusay. Amen. Lahat gusto ng Diyos the best para po sa atin. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. He wants the best for you. Bakit ko ito nasasabi? Kanina kagabi gumawa ako ng preaching, pero hindi ko natapos. Sabi ko kay Daddy, wala pa akong conclusion, wala pa akong ending. I always listen to Pastor Kenneth preaching.
Tapos naalala ko, there is somebody na ginamit ang ating Panginoon who trusted me and wants the best for me. There is that man who sees the best in me. That is why I continue. Lagi ako nagpapatuloy. And that man is Pastor Kenneth. Kanina tinanong ko kayo, meron kayong naiisip na mga tao gusto lagi the best sa'yo? He's one of the example of those people na laging tinitingnan ang mabuti dito sa taong to, na laging gusto yung pinakamabuting maranasan dito sa taong to. Amen? He trusted me, he trusted my husband, he trusted all the leaders in this church. Amen? Si Pastor Kenneth, mahilig yan mag-drop pick. Oh, magaling ka dito, kukunin kita. Oh, dito ka. Para yan sa NBA, PBA players lang. Nag-aagawan. Actually, pag yung mga, mga manggagawa natin sa simbahan, pag kinuha sa ibang simbahan, hindi. Mga manggagawa ko yan. Parang ganon. Na dahil nakikita niya na merong magagandang gagawin ng Diyos dito sa taong to. Kaya pinili ko yan, Sister Grace, para sa ushering. Dahil nakikita ko ang kabutihan ng Diyos, magiging maganda ang ushering ministry. Kinuha ko si King sa music ministry dahil nakikita ko the best for the music ministry. Amen. Amen. At kayo, tinawag kayo, kinokontak kayo lagi ni Pastor Kenneth. Gusto niya kayong manatili dito sa simbahan dahil minsan, hindi ka na uma-attend. Pero pinipili niyang tawagan ka para kumustahin ka, para ikaw ay manatili upang maranasan po natin ang the best na inihanda ng Diyos para sa atin. Amen. May mga tao pa pong gustong makita ang the best para sa iyo. Amen. And if you want to be successful, ito yung natutunan ko sa kanya eh. If you want to be successful, you need to see the best to somebody else. Hindi pwedeng ikaw lagi ang the best. Hindi pwedeng ikaw lagi ang magaling. Amen. Kaya dapat, you have to celebrate somebody's victories. Amen. Kailangan maging maligaya ka sa kanilang pagpapala. Kailangan magpakaligaya ka kapag merong promosyon yung iba. Amen. Sapagkat kapag natutunan mong magpakaligaya at matuwa doon sa kanilang promosyon, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Doon ka pagpapalain ng Diyos. Amen. Darating ang panahon mo na ikaw naman ang aming isi-celebrate. Amen. Kailangan mo maging maligaya sa pagpapala ng iba. Minsan mahirap po sa atin, tayo pa mismo yung naglalaglag sa iba. Tayo pa mismo yung nagagalit dun sa ibang pinagpapala natin. Minsan nanghiram ka, tapos hindi ka napagbigyan. Galit ka. Sasabihin mo, ang yabang naman ito. Hindi ka lang napagbigyan, sasabihin mo, ang yabang naman ito. Parang pinagpapala lang. Minsan sa atin pa nagmumula yun eh. Kapag nandun ka sa ganong kalagayan, mananatili kang nandun lang sa, hindi mo maaabot ang pinaka. Amen, yung the best na maranasan mo sa ating kapag ikaw nandun sa kalagayan na lagi kang naiinggit, kapag ikaw ay nandun sa kalagayan na lagi mong kinukumpara ang iyong sarili, ayan, do not compare. Because comparison is a poison. Amen. When you compare yourself, lalo na pag sa Facebook, sa mga kabatch mo, nakita mo, oh, ang gaganda na ng bahay nila, ang ganda na ng trabaho nila. Doon talaga papasok lahat ng mapupulyot na yung utak mo. Amen. Pero kapag ang tinignan mo lang ang ating Panginoon, kapag inaunawhan mo at kapag naalala mo that God wants the best for you, amen, ikaw ay magpapatuloy na magtitiwala sa ating Panginoon. Amen. 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 Kaya yung katabi mo, laging iniisip niya yung the best para sa iyo. Ayan. Yes! Amen! 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 Dahil sa biyaya ng Diyos, di ba sa atin, #BND cares, #BND family, #BND love. Dito po sa biyaya ng Diyos, huwag na kayong aalis dahil pag-ibig ng Diyos ang nananatili dito po sa atin. Tayo pong lahat ay magpapapamilya. Amen! We are family. Amen. Tayo po ay pamilya dito sa biyaya ng Diyos. Bakit nagawa ni Pastor Kenneth yun? Bakit lagi niyang tinitingnan ng kabutihan at kagandahan sa bawat taong nakakausap niya? Because, ito po maganda, because he aligned
his heart to the heart of God. Amen? That's the key. Kailangan nakadugsong yung iyong puso sa puso ng Diyos. Dahil ano ba ang puso ng Diyos? Anong sabi po dun sa 2 Chronicles po? Yung kay David, ang Diyos hindi tumitingin sa panglabas na kaanyuan, but ang Diyos tumitingin sa puso. Amen. Sa puso! Kahit sabihin mo, luma yung damit mo, kahit sabihin mo, hindi ka maganda today, pero maganda ang puso mo, pagpapalain ka pa rin ng ating Panginoon. Amen! Amen! Ganon ka ba? Ay, 11:56 na. Ayan, number 4 na nga ako. Amen. You cannot be a Christian to do whatever you want. Ibig sabihin, pag sinabing Christian ka, pagpapalain ka na ba ng ating Panginoon? Hindi. You must have a Christ-like character. Amen? You must be a follower of God. You must be a disciple of God. Amen? Hindi lamang pag sinabi mo, Christian na ako, tinanggap ko na si Jesus, pagpapalain na ako ng Panginoon. Hindi. Merong requirement, katulad ng ating sinabi kanina. So number 4, last na po ito, God wants to be proven in your life so that He can prove Himself through your life. Amen? God wants to be proven. So, tignan po natin sa 2 Peter. Ayan, diyan po ako magtatapos. 2 Peter 3, verse 8 to 9. Anong sabi diyan? But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord, one day is 1,000 years, and 1,000 years as one day. Amen. Next. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering towards us, not willing that any should perish, but all should come to repentance. Anong sabi po ng slack? Ano ba ibig sabihin ng slack? The Lord is not slow in His promises. Ang Diyos hindi siya nagpapabaya. Basahin nga po yung Tagalog. Binigay ang Tagalog. Ayan, sabi dyan, mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Kaya minsan kasi naghihintay tayo, Lord, ba't hindi mo pa tinutugon yung mga panalangin ko? Huwag kang mag-alala, tutugunin pa rin ng Panginoon yan. Sabi dyan, the Lord is not slack, He's not slow to His promises. Ang Diyos hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Next po. Ayan, sabi, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Amen? Anong sabi? Hindi nais ng Diyos na may mapahamak. Alam ng Diyos ang tamang panahon kung kailan kanya pagpapalain. Alam ng Diyos ang tamang panahon kung kailan niya ibabagsak ang rumaragas ang pagpapala ko. Ikaw ay handa na. Amen? Ayaw ng Diyos kasi na mapahamak ka. Anong sabi po, di ba? The blessing of the Lord make it rich and He added no sorrow in it. Ang pagpapala ng Diyos, tayo po ay laging magiging mahusay. Hindi po bibigyan ng Diyos na tayo po magkakaroon ng kalungkutan doon sa pagpapala. Dahil hindi yun pagpapala na ating Panginoon. Kung mabigat po sa atin. Amen? Hindi po pagpapala at hindi buhat sa ating Panginoon. Kung tayo nagkakaroon ng kalungkutan, ng kabigatan, Lord, bakit ba nangyayari sa akin to? Ito pinanalangin ko. Pero bakit ang hirap? Bakit parang ang bigat sa akin? So, hindi yan. Amen? Ano pa ang sabi? Hindi tayo mapahama, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Amen. Inihahanda tayo ng ating Panginoon. Inihahanda tayo ng Diyos dun sa malaking pagpapala at pangako na gusto niyang ipagkaloob po sa atin. Sige nga po tayo po ay tumayo. Amen. God is preparing us. All His promises are yes and amen. There is an assurance. Meron ng assurance na binigay ang ating Diyos para sa atin. Amen. Kailangan natin panghawakan yun. All His promises are yes and amen. That God will never fail. Amen. That we should align our heart to the heart of God. Kailangan po nating maiayos, maituon ang ating puso sa puso ng ating Panginoon. God is the promise keeper. Amen.
God has a promise with your name on it. Ang pangako ng Diyos, nakasulat na yung pangalan mo. Kaya ngayong oras sa sandaling ito, tanggapin mo. Dahil laging merong nakahanda ang Diyos na pangako para sa iyo, para kay Sister Luding, Sister Monica, Sister Malu, Sister Susan. You have the name on God's promises. Para sa iyo, make it personal. Lagi kong sinasabi yan sa iyo. Make it personal because that relationship, it is between you and God. Walang ibang makakapagdikta nito sa iyo. It is your decision to follow Jesus. It is your decision to accept Jesus as your personal Lord and Savior. It is your decision to say yes and amen to our Lord. It is your decision to say, Lord, so be it. Let your will be done. So make it personal right now. Make it personal. There is a big yes in front of you right now. All you need is to plant a seed of faith. All you need is to accept the promises of God. All you need is to believe who God is in your life. Sino ba ang Diyos sa buhay mo? All you have to remember that you are important in the sight of God. God always wants the best for you, kapatid. God wants to heal you. Matagal ka nang gustong pagalingin ng ating Panginoon. Kailangan mo lang isuko lahat sa ating Panginoon. Huwag ka magdalawang isip. Just like the mustard seed. But you need to pray and you need to fast. Hallelujah. Oh, thank you, Father. Thank you, oh God. Thank you for the good news. That the good news, oh God, that your promises are yes and amen. Thank you, oh God, for your greatest love for us. Oh, thank you, Jesus, that you stamp your yes within us. Thank you, Holy Spirit, that you sealed us so that we will have the ownership of that promises, God. Oh, thank you, Father. Thank you, Lord God. And right now, Father, right now, open our hearts, align our hearts to you, oh God. Align our hearts to you, Father, so that your power will be manifested in us right now. Hallelujah. Receive the power of God in Jesus' name right now, right now. Receive the power of God in the mighty name of Jesus right now, right now. Hallelujah, 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 hallelujah. Shaka da 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 yaka da 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 shaka. Shaka da 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 yaka da 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 yaka da da yaka da 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 yaka da 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 ya. Shaka da 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 kiya da 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 yaka da 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 ya da da da. Shaka da 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 kiya da 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 da. Shaka da da kiya da da da. Oh, thank you, Father. Thank you for your yes. Thank you for the many yeses. Thank you, Father, for the fulfillment of those promises. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Receive healing right now. Receive blessing right now. Receive that relationship with your Father right now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, God. Thank you. Ay, Panginoon, salamat, napakabuti mo. All we need is to say thank you. All we need is to say yes, Lord, and amen, amen, Father God. We receive it in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah.